Ang may ingay sa paligid na nakakuha ng atensyon ni Sylvia. Tumingala siya. Nagtataka. Anong ingay yun? Nagtago si Sylvia sa likod ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang sitwasyon. Labis siyang nagulat sa eksenang nasa harap niya. The Q-line. Sa harap niya ay ang anino nito. Tinitingnan ni Sylvia ang kanyang anino. Lihim na nag-isip, kahit na ang likod lang niya ang nakikita ko. Makikilala ko ang marangal niyang tindig. Isang tingin lang. Sapat na para makilala kong si The Q-line iyon. Pinag-isipan niya ang paglitaw ni The Q-line. Bakit siya nasa ganitong lugar? Hindi ko akalaing isa siyang taong magluluksa sa pagkawala ng iba. Patuloy na pinagmamasdan ni Sylvia ang sitwasyon mula sa malayo. Sa sandaling ito, umiiyak si The Q-line. Puno ng kalungkutan ang mukha. Nang makita ni Sylvia ang eksenang ito, labis siyang nagulat. Umiiyak siya. Siya, ang laging malamig at mahigpit, ay lumuluha. Ang galing. Pagkatapos ay umalis si Sylvia. Habang naglalakad, nag-iisip siya. Lagi kong iniisip na isa siyang nakakainis na propesor na laging nagpapanggap na mataas ang tingin sa sarili. Ngunit siya mismo ay may mga alaala rin ng pagkawala ng isang minamahal. Naalala niya ang eksena kung saan tumutulo ang mga luha sa pisngi ni The Q-line. Ang mga luhang iyon ay parang mga bulalakaw din. Patuloy silang gumugulo sa aking isipan. Pagkatapos ay ipinatong ni Sylvia ang kamay sa dibdib. Malalim na nag-iisip, naalala niya ang sinabi ni Gian. Nakatanggap ako ng balita na may isang grupo ng mga tao na nagbabalak na atakihin ang susunod na tren. Sa isip niya, lihim siyang nag-isip tungkol sa mga sinabi ng kanyang ama. Napakagulo ng mga bagay na iyon. Nagpatuloy sa pag-iisip si Sylvia. Pagkatapos makinig sa lecture ni The Q-line noong araw na iyon, may isang bagay akong gustong subukan. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang bato. Kung susubukan kong gamitin ang mana stone na ito, maaaring maisakatuparan iyon sa tatlong katangian ng mahika. Ang orihinal ay lahat nilikha gamit ang pinagmulang spell at ang mga pagbabago nito. At ang mahika ni Sylvia ay isang kombinasyon ng tatlong pangunahing uri ng katangian. Noong una, ginamit niya ang mana stone bilang isang tagapamagitan at binago ito sa nais niyang hugis. Una, ang bato ay naglabas ng isang liwanag. Pagkatapos, ang buong katawan niya ay naglabas din ng iba't ibang kulay. Sinabi ni Sylvia sa sarili. Nagawa ko. Pangunahing kulay. Sa kamay ni Sylvia ay isang maliit na ibon na may maningning na dilaw na kulay. Pinangalanan ni Sylvia ang maliit na ibon. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Sweet. Pagkatapos, dahan-dahan nilang isinandal ang kanilang mga ulo sa isa't isa. Saglit siyang tiningnan ni Sylvia. Pagkatapos ay pinalipad ito sa ere. Lumipad ka at ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Lumipat ang eksena sa alaala ng tren ni The Q-line. Sa sandaling iyon, sa loob ng gumuguhong tren, puno ng sugat ang kanyang katawan. Pinilit niyang tumayo. Sa sandaling iyon, mabuti na lang at maswerte ang tren na nakakapit at hindi nahulog. Ang tren ay nasa bingit ng panganib. Nakasabit sa gilid ng bangin. Lihim na naisip ni The Q-line. Ngunit sa tingin ko, nabali ang ilan sa aking mga buto. Gagaliyang din ako agad dahil sa katangiang Iron Man. Pagkatapos, isang pulang enerhiya ang pumalibot sa kanya, na medyo ikinataranta niya. Sumugod si Veron. Malakas na sinuntok si The Q-line. Tinamaan siya ng atake. Napakabilis ng atake. Pinilit ni The Q-line na gamitin ang kaunting lakas na natitira para gumanti. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang asul na enerhiya papunta kay Veron. Nahulaan ni Veron na ang enerhiyang iyon ay protective aura. Medyo nagulat siya. Talagang matibay at malakas ka. Nang maisip iyon, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kay The Q-line. Ang mukha nilang dalawa ngayon ay parehong napakatensyonado. Pinahahalagahan din ni The Q-line si Veron. Napakalakas niya. Tiningnan niya si Veron na sumusugod. Malamig ang mukha. Mas malakas si Veron kaysa sa akin ngayon. Kahit na nasa pinakamagandang kondisyon ako, hindi ko pa rin matatalo ang taong ito. Gayunpaman, habang nag-iisip, patuloy siyang inaatake nito. Abiso ng sistema, rare determination, kahit na masira ang isang tao. Mananatili silang determinado at hindi sisuko. Naa-activate ito sa labanan at pinapanatili ang lakas ng pag-iisip ng isang tao hanggang sa matapos ang labanan. Halos walang epekto rito ang anumang psychological magic. Hinding-hindi sisuko si The Q-line sa mga ganitong sitwasyon.
Tiningnan niya ang katawan ni Veron na naghahanda para sa isang pangwakas na atake. Hiniwa niya ang depensa ni The Q-Line sa 4 na piraso. Puno ng galit ang mukha ni Veron dahil gusto niyang lipulin si The Q-Line. Labis ding tensyonado si The Q-Line habang pinipilit ang utak na mag-isip ng paraan para malutas ang problema. Puno ng pawis ang kanyang mukha. Inatake ni Veron ng may napakalakas na enerhiya. Mahina lang siyang bamulong. Malamig ang mukha. Anak ng Tokwa. Patuloy na sumugod si Veron dala ang kanyang matalim na espada. Sa bingit ng kamatayan, libu-libong tanong ang sumagi sa isip ni The Q-Line. Kung tatamaan ako ng espadang ito, matatapos na ba ang laro? Na parang walang nangyari. Majay gising na lang ba ako ulit sa opisina? Kung hindi, pagkatapos, isang hindi kilalang dugo ang tumalsik sa buong espasyo ng tren. Pagkatapos, ang dilaw na ibon ni Sylvia ay lumipad sa ibabaw ng tren na nakasabit sa gilid ng bangin. Mabilis na sumugod si Veron papunta kay The Q-Line. Tiningnan niya ang matalim na dulo ng espada sa harap niya. Ngumisi. Tapos na ang lahat. Biglang nagulat si The Q-Line. Malinaw niyang naramdaman ang lahat sa paligid. Ano? Nanginginig ang espasyo. Biglang, isang linya ng dugo ang lumitaw sa pulso ni Veron. Agad pagkatapos, naputol ang kanyang kamay. Tumalsik ang pulang dugo, masakit na sumigaw si Veron. Mabilis na sinamantala ni The Q-Line ang pagkakataon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ito na ang pagkakataon ko. Ginamit niya ang lahat ng natitirang mana. Mana, 13,657. Nagpakawala si The Q-Line ng isang kristal. Tumama sa binti ni Veron. Agad siyang nawalan ng balanse. Nawalan ng balanse si Veron. Gamulong. Mabilis niyang hinugot ang maliit na espada sakto noong nahuhulog na siya mula sa bagon ng tren. Malakas niyang itinulos ang espada. Maswerte si Veron na nakaligtas. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang hawakan ng espada. Isang paa ang dahan-daang lumapit sa kanyang kamay. Malamig na tiningnan ni The Q-Line si Veron na nahihirapan. Galit siyang tumingin sa kanya. Mausisang nagtanong si Veron. Ano ang ginawa mo? Matapat siyang sumagot. Pagkatapos ay nagtanong pabalik, hindi ko rin alam. Mas mahalaga, bakit mo ako tinangkang patayin? Mababang boses siyang nagsalita, hindi ko maalala na may nangyari sa pagitan natin. Malamig ang boses ni Veron. Ano? Malinaw kong naaalala ang mga kasalanang ginawa mo sa aking ma'am. Kalmadong tinanong siya ni The Q-Line. Talaga bang sinasabi mong para ito sa kapakanan ni Julie? Kahit na hindi ka inutusan ni Julie na gawin ito. Seryoso ang kanyang mukha. Para sa iyo. Ano si Julie para gawin mo yan? Walang pakundangang ng asar si Veron. Hinding-hindi mo maiintindihan. The Q-Line. Naalala niya ang araw na iyon sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, dalawang maharlikang ina at anak ang masayang nakikipag-usap kay Julie. Maraming salamat. Kung wala ka, siguradong mas malala pa. Mapagkumbabang yumuko si Julie. Siyempre, ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang kabalyero. Si Veron noon ay isa palang batang walang muwang. Nagpupumiglas siyang makawala sa pagkakahawak. Bitawan mo ako. Wala akong ginawang masama. Siya ang naunang nagsimula. Itinuro siya ng babaeng maharlika. Matalas ang tono. Alam mo ba kung gaano kabuti ang pamilya ko? Siguradong may ginawa kang mali. Nagtago si Jason sa likuran ng kanyang ina. Mayabang na ngumingiti. Tama. Galit na sumigaw si Veron. Gusto mong mamatay. Agad na nainis ang babae. Hindi ka pa rin natututo. Nagbanta si Veron. Ano? Tahimik na pinanood ni Julie ang lahat. Muli siyang mayabang na nagutos. Ipapadala kita sa pulis. Tingnan natin kung anong mangyayari sa iyo. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Napakatapang niya. Sinaktan mo ang anak ko kaya kakasuhan ka ng assault at trespassing. Biglang nagsalita si Julie. Pumutol sa usapan. Sandali lang po, madam. Sinulyapan siya ng babae. Nagtataka si Julie. Sabi po ninyo, trespassing ang bata. Umalingaw-ngaw ang mayabang niyang boses sa malawak na mansyon. Tama, ang ugali niya ay tulad ng kanyang estado sa lipunan. Tahimik na tiningnan ni Julie si Veron. Umakyat ba ang bata sa matataas na pader na iyon? Ang payat na bata na tulad niya. Seryoso siyang nagmungkahi. Madam, personal ko pong dadalhin ang bata sa istasyon ng pulis kaya magpahinga na po kayo rito. Agad siyang sumunod. Kung gayon, mas mabuti para sa akin. Ngunit sa huli, nadala pa rin ni Julie si Veron. Sa sandaling ito,
Sinusubukan pa rin niyang magpaliwanag. Bitawan mo ako. Sabi ko bitawan mo ako. Nagtatanggol lang ako sa sarili ko. Wala akong ginawa para dalhin sa pulis. Mula simula hanggang wakas. Tahimik lang si Julie kaya hindi na rin siya nagsalita. Biglang, kalmado siyang nagsalita. Ang pamilyang Friday siya ay kilala sa kanilang pag-uugali. Sigurado akong nagsasabi ka ng totoo. Kahit papaano, agad na sumigaw si Veron. Hindi isang bahagi, biglang mas malakas siyang sumigaw kaysa kay Veron. Ngunit lumingon siya kay Veron. Hindi mo pa rin dapat sinaktan ang tao. Nagulat siyang tiningnan siya ni Veron. Dahan-daang hinawakan ang kanyang kamay. Determinado ang mukha nito. Kung susunod ka sa akin, tuturuan kita kung paano kontrolin ang sarili mo. Ano ang pipiliin mo? Natulala si Veron. Mahinang nagtanong siya. Papayagan mo ba akong kumain? Nagugunita niya. Iyon ang paraan kung paano kami unang nagkita ng aking ma'am. Pagkatapos ay ikinwento niya ang kanyang buhay. Pagkatapos, sumali ako sa Knight's Order. Lumitaw ang imahe niyang nag-iisa at naliligaw. Gayunpaman, dahil sa aking pagkabata at personalidad, hindi ako nakikisama sa iba. Ngunit nang lumingon siya, ang tanging taong nag-aalaga sa akin. Malumanay siyang tinanong ni Julie. Veron, may problema ka ba? Yumuko siya. Sumagot, maayos ang lahat. Dahil sa puso niya, lagi niyang iniisip, tama, maayos talaga ang lahat, basta't makakasama ko si Kapitan. Naalala niya ang kanyang malakas na anyo sa labanan. Ang aking ma'am ay laging nasa unahan ko. Naalala rin niya noong masaya siyang kasama ang mga ordinaryong tao. Lagi siyang tumutulong sa iba. Hindi rin niya makakalimutan ang imahe niyang walang pakundangang itinapon ang maruming pera. At hinding-hindi siya nakikipagkompromiso sa kawalang katarungan. Mula pa noon, lihim siyang sinusubaybayan. Ang aking paggalang at paghanga sa kanya ay lalong lumalaki. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib. At ganoon din ang pag-ibig ko para sa kanya. Ngayon, kapag kaharap ka, direkta niyang inaamin. Alam kong ang nararamdaman ko ay hadlang lang sa kanya. Tila medyo nasasaktan siya. Alam kong ang nararamdaman ko ay pabigat sa kanya. Nagngalit siya ng ngipin. Determinado ang tono. Gayunpaman, kailangan kitang patayin. Isang araw, magdadala ka ng kapahamakan sa aking ma'am. Tahimik si The Q-Line. Sinabi niya, tama. Lahat ng masasamang bagay sa larong ito ay butterfly effect mula sa mga ginawa ni The Q-Line. Ngunit biglang lumungkot ang kanyang boses. Gayunpaman, mali ka. Sa isip niya, lagi niyang alam na siya si Kim Woo-jin. Babaguhin ko ang mga ginawa ni The Q-Line. Sigurado akong hindi pagkawasak ang wakas ni The Q-Line. Kaya, natigilan si Veron. Tiningnan ang kamay na iniabot sa kanya. Seryoso siyang iginiit. Hawakan mo, Veron. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ko sasaktan si Julie. Maniwala ka sa akin. Tahimik na pinakinggan ni Veron ang bawat salita niya. Maniwala ka sa akin. Biglang itinaas niya ang kanyang naputol na braso. Nagulat si The Q-Line sa biglaang pagsabog ng aura. Nagngalit siya ng ngipin. Galit si The Q-Line. Huwag mong subukang baguhin ang desisyon. Walang emosyon pa rin ang mukha ni Veron. Hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Ano man ang mangyari, papatayin kita. Humigpit ang pagkakahawak ni The Q-Line sa bato sa kanyang kamay. Tanga, itinaas niya ang bato. Malamig ang boses. Ang tandang pagpipilian mo ngayon. Kalmadong tiningnan ni Veron ang bato na mabilis na bumabagsak. Narinig siyang tapusin ang pangungusap. Ay magpapahirap kay Julie magpakailanman. Kasabay nito, natarantang nagulat si Julie. Agad na nagtanong ang lalaking naglalakad sa tabi niya. Kapitan, hindi po ba kayo maayos? Mabilis na sumagot si Julie. Wala naman. Pinakalma siya nito. Nag-aalala ka na naman ba kay Veron? Kaya niya namang alagaan ang sarili niya. Ngumiti si Julie. Tama ka. At sa sandaling ito, tumulo ang huling luha ni Veron. Lihim siyang nag-iwan ng huling habilin para sa kanya. Ma'am, sana maging masaya ka. Isang dilaw na ibon ang lumilipad sa ibabaw ng bubong ng bagon ng tren. Sa pamamagitan ng mata ng ibon, malinaw na nakita ni Sylvia ang buong pangyayari kanina. Pinatay ni The Q-Line ang kanyang bodyguard. At ang bodyguard ay nahulog sa bangin. Mabilis niyang itinama ang sinabi. Hindi. Mas tama sigurong sabihin na tinangkang patayin muna ng kabalyero si The Q-Line. At dahil sa pagtatanggol sa sarili, pinatay siya ni The Q-Line. Sakto sa oras na iyon, isang katulong ang lumapit.
Pinutol ang pag-iisip ni Sylvia. Nandito na po kayo. Binibining Sylvia. Bumalik na po tayo. Malapit nang magsimula ang komperensya. Mabilis na sumagot si Sylvia. Sige. Nag-aalala siyang tumingin sa malayo. The Q-line. Makakarating kaya siya sa tamang oras? Isang grupo ng mga tao ang naroroon sa wasak na riles. Isang seryosong boses ang umalingaw-ngaw. Isang karangalan. Vice-Direktor. Isa sa mga naroroon ay si Lilia Freeman, ang Vice-Direktor ng Security Bureau. Kalmado siyang nagkumpirma. Nagkaroon ba ng pagsabog at atake? Mabilis na ipinaliwanag ng tsuper ng tren. Tama po, gayunpaman. Karaniwan itong nangyayari kapag malapit na ang pangkalahatang pagpupulong sa behok kaya hindi ito malaking problema. Yumuko si Lilia. Binubuklat ang mga libro. Naiintindihan ko. May mga nasawi ba? Agad na nagulat ang tsuper. Mayroon po, bagamat walang nasaktan. Idinagdag niya, 2 tao po ang kasalukuyang nawawala. Isang bodyguard na nagngangalang Veron at si Professor The Q-line. Itinuro ng tsuper si Allen na walang malay sa malapit. Maaari po kayong makarinig ng mga detalye mula sa nakaligtas na iyon. Nagtataka si Lilia. Sino iyon? Hindi rin niya alam. Sa tingin ko po, hindi pa siya gising dahil sa pagkabigla sa insidente. Sinimulang kunin ni Lilia ang testimonya ng mga tao sa tren. Isang kabalyero ang nagligtas sa akin. Ang tren ay nasa ere sandali. At nang magising ako, nahulog na ito. Sa tingin ko, tinangkang atakihin muli ng mga asasin. Nagdududa si Lilia. Nasa ere. Iniabot sa kanya ng tao ang isang litrato. Ito po ang litrato. Sobrang nakakagulat kaya kinuhanan ko ng litrato. Maingat na tiningnan ni Lilia ang litratong iyon. Pagkatapos ay mausisang nagtanong. Itinaas niya ang buong tren gamit ang mahika. Mahina siyang nangasar. Nakakatawa. Biglang. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa isip ni Lilia. Patay na si Knight Veron. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit tinangkang patayin ni Veron si The Q-line at sa huli ay nabigo. Nakaligtas si Senior Professor The Q-line. Maingat si Lilia. Ano? Nakakatanggap ako ng telepathic signal mula sa kung saan. Tahimik siyang nakatitig sa karamihan. Biglang, may isang taong itinuro ang likuran niya. Sumisigaw ng malakas. May paparating mula sa kabilang dako. Nang makita ang kanyang maruming mukha, agad siyang nakilala ng tao. Professor The Q-line. Takot siyang naalala noong akmang sasaktan siya ni Veron. Kung hindi dahil sa kakaibang pangyayari na nangyari noon ng maswerte. Pinatay na sana ako ng isang walang pangalang kabalyero. Malinaw niyang naaalala ang kawalan ng magawa noon. Kung walang tulong mula sa isang hindi kilalang tao. Hindi ako makapaniwalang ganito ako kawalang kwenta. Kumunat ang noo ni The Q-line. Naguguluhan. Sino kaya ang tumulong sa akin noon? Biglang nagsalita si Lilia. Ibinalik siya sa kasalukuyan. Senior Professor The Q-line. Nakikita kong ligtas ka. Ako si Lilia Freeman mula sa Security Bureau. May ilang tanong ako tungkol sa insidente. Bigla siyang nagtanong pabalik. Anong oras na? Nagulat si Lilia ngunit mabilis na sumagot. 3:00 na po. Tiningnan niya ang sirang riles. Lihim na nagkalkula. May 6 na oras pa ako. Akmang i-interviewin na siya ni Lilia. Ito ay mga opisyal na tanong. Ngunit ang tanong sa iyo. Mabilis na pinutol siya ni The Q-line. Ang pagsakay ba sa tren na ito ang tanging daan papuntang behok? Galit na nagngalit ng ngipin si Lilia. Sumagot, hindi. Mayroon ding daan sa lupa at ruta sa dagat sa kabilang dako. Bumalik siya sa pangunahing tungkulin. Hayaan mong magtanong muli ako. Pakiusap, pakinggan mo ako hanggang sa huli. Profesor, ang kabalyero na kasama mo. Ngunit nang itaas niya ang ulo. Nawala na si The Q-line. Lumingon si Lilia para tanungin ang tsuper ng tren. Hindi ba't narito lang kanina si Senior Professor The Q-line? Nagkibit balikat sila. Sumenyas na sumusuko na. Napilitan siyang humanap ng dahilan. Siguro gumamit siya ng acceleration magic. Natigilan si Lilia. Inisa-isa ang mga ginawa niya. Kahit na matapos pigilan ang tren na madiskaril gamit ang telekinesis at makipaglaban sa mga asasin kasama si Veron. Gumamit pa siya ng mataas na antas na mahika na tinatawag na acceleration. Gaano karami ang mana niya? Pagkasabi nito, tuwang-tuwa siyang binanggit ang isang pangalan. Kaya pala siya si The Q-line na binanggit mo. Si Ladep, sa conference room ng Behok General Assembly. Nagkakagulo ang lahat. Si Gian von Luisiet. Tuwid ang likod. Halos 9:30 na.
Ang sandali kung kailan nagtitipon ang mga bituin. Hindi mapakali si Sylvia. Tinitingnan ang bakanteng upuan. Hindi pa siya dumarating. Agad pagkatapos, isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Bago magsimula ang pangkalahatang pagpupulong, nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga tumugon sa tawag. Biglang, isang malakas na lilang aura ang kumalat sa buong silid. Nagngalit ng ngipin si Sylvia. Mahigpit na kumapit sa gilid ng upuan. Napakalakas ng magic power. Siguradong siya ang dakilang elder ng Behok. Siya ang pinakamalapit na kandidato para maging isang archmage. Siya ay isang buhay na alamat. Ang taong tinalikuran ng sariling sekular na lipunan. Naging seryoso ang kanyang mukha. Kung gayon, kailangan kong umabot man lang sa antas na iyon para subukang maging isang archmage. Nagpatuloy sa pag-aanunsyo si Dekiden. Pagkatapos ng roll call, sisimulan na natin ang pangkalahatang pagpupulong. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. Mabilis ding sumagot ang iba. Si Gian ng pamilyang Yet. Narito. Si Insil ng pamilyang Bran. Narito. Si Beren ng pamilyang Davirot. Opo, narito po ako. Si Aihel ng pamilyang Rewind. Narito. Mabilis na. Nabasa na ni Dekiden ang kanyang pangalan. Susunod. Si The Q-Line ng pamilyang Yapline. Walang sumasagot, kaya muli siyang nagtanong. Hindi pa dumarating. Walang gaanong pasensya si Did. Kung hindi siya darating bago ko tawagin ang kanyang pangalan ng 3 beses. Ituturing kung hindi siya tumugon sa tawag at aalisin siya sa 12 salamangkero. Agad na nagkagulo ang mga naroroon. Alisin si Uli. Isa itong malaking kaganapan dahil unang beses silang ipinatawag 200 taon na ang nakalipas. May isang taong direktang nang asar sa kanya. Mahalagang kaganapan. Hindi ba't marami nang nakahula noon pa? Ang kakayahan ni The Q-Line, ang kasalukuyang pinuno, ay malayong-malayo sa kanyang mga ninuno. Agad na sumang-ayon ang katabi. Tama, marami ng kwento tungkol sa kung gaano kawalang kwenta ang kanyang talento. Sabay silang tumawa ng malakas. Narinig ni Sylvia ang usapan. Nalungkot siya. Paano nabuhay si The Q-Line hanggang ngayon? Walang nag-aalala sa kanya. Nakakaawa. Yumuko siya. Kumunat ang noo. Nakakainis talaga. Binasa ni Dekiden ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Yapline. Si The Q-Line. Nagpatuloy siya sa pagbasa ng kanyang pangalan sa pangalawang pagkakataon. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Yapline. Si The Q-Line. Sa sandaling ito, ang mga taong nakaupo sa ibaba ay lahat nakatakip ng bibig. Lihim na tumatawa. Walang magawang nakinig si Sylvia habang binabasa ni Did ang kanyang pangalan sa pangatlong pagkakataon. Ang kasalukuyang pinuno ng. Biglang bahagyang bumukas ang pinto ng silid. Nagulat si Sylvia. Lumingon. Casual siyang pumasok. Tiningnan ni Sylvia ang kanyang malakas na anyo. Naantig. The Q-Line. Kumaway siya. Pagkatapos ay kalmadong inayos ang kanyang buhok. Nagulat si Sylvia nang marinig siyang magsalita. Si The Q-Line von Grahan Yapline. Narito. Lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Malamig ang kanyang mukha. Dumating na ang kasalukuyang pinuno ng Elnin. Sa isang madilim at medyo nakakatakot na lugar. Nagsimula ang pagpupulong sa katahimikan at mabilis na natapos. Ang unang isyong tinalakay ay ang halimaw na lumitaw sa Black Mountain. Nag-isip si Etens. Nagsalita. Ang paglitaw ng isang dark mage sa mapa ay may mas malubhang kahulugan. Kailangan nating maglabas ng utos sa bawat paksayon o makipagtulungan sa banal na lugar. Kasabay nito, ang mga salamangkero ay kailangang pumunta sa mga pinaghihinalaang lugar. Nagpatuloy siya sa paglalahad. Ang unang item sa agenda ay naaprobahan ng maayos. Nagsalita ang pinuno ng pamilyang Insyo. Nagpahayag ng kanyang pananaw. At dahil walang pamilyang tumutol, naaprobahan ng mungkahi ng walang anumang hadlang. Ang taong nakasuot ng balabal ay nagsalita. Magpapahinga muna tayo sandali. Bumantong hininga si The Q-Line. Lihim na nag-isip. Napakapagod. Naalala niya kanina. Tumakbo siya na parang baliw nang walang pahinga para lang makarating sa pagpupulong. Ngayon, parehong ubos na ang aking mana at pisikal na lakas. Tumayo si The Q-Line. Hindi maiwasang magkaroon ng mga pag-iisip sa puso. Gayunpaman, napanatili ko pa rin ang aking kalmadong anyo. Ang mga katangian at personalidad ni The Q-Line ay talagang napakatatag kaya nakakagulat. Unti-unting umalis ang mga tao sa mesang iyon. Isang mababang boses ang biglang umalingaw-ngaw.
Propesor, nakilala niya ito, si Allen. Humihikbi siyang nagsalita. Propesor, okay lang po ba kayo? Magalang na sinabi ni Allen. Paumanhin po sa pagdating ng huli. Hindi po ako pinayagang sumali sa pagpupulong. Dahan-dahan siyang pinakalma ni The Q-Line. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Nagpakita ng pag-iingat si The Q-Line. Ngayon, hindi ko na kayang tingnan ang batang ito ng may dalisay na mga mata tulad ng dati. Siguradong alam na niyang itinatago ko ang aking pagkakakilanlan. Marami siyang tanong sa kanyang puso. Ngunit bakit niya ginagawa iyon? Para sa anong layunin? Malalim ang tingin ni The Q-Line sa bata. Isang linya mula sa isang sikat na pelikula sa kanyang dating mundo ang sumagi sa kanyang isip. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Allen, mula ngayon, huwag ka nang tumabi sa akin. Tumingala ang bata. Po, maraming iniisip si The Q-Line. Panatilihin mong malapit ang iyong mga kaibigan. Ngunit ang iyong mga kaaway ay dapat mas malapit pa. Mas mabuting bantayan ko siyang mabuti. Nakapagdesisyon na siya. Allen, tiyak na malalaman ko kung kaninong panig ka. Pagbalik sa pagpupulong, nag-isip si The Q-Line. Ang susunod na issue ay, matalim ding nakatingin ang taong iyon sa isang direksyon. Paano natin haharapin ang lumitaw na Blood Mage? Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang pag-iisip na iyon. Isang sensitibong issue. Hindi ito matatapos ng kasing dali ng naunang issue. Biglang, isang tao ang hamampes sa mesa. Galit siyang sumigaw ng malakas. Ang Blood Clan ay parang mga ipis lang. Dumarami sila sa pamamagitan ng palihim na pangitlog sa ating lipunan. Unti-unting sinisira ang lupaing ito. Ang taong ito ay ang pinuno ng pamilyang Virot. Galit ding sumagot si Van Insi. Saan ka kumuha ng ebidensya para sabihin iyan? Wala tayong paraan para makilala ang dugo sa ibang mga lahi. Siya ang pinuno ng pamilyang Branins. Matigas ang kanyang boses. Pinaalalahanan. Kung gayon, kailangan lang nating makaisip ng paraan. Siguradong may mga pahiwatig base sa mga katangian ng lahi na iyon. Kailangan natin silang lipulin sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga Royal Mage sa Magic Tower. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Van, lipulin lahat. Medyo nag-isip siya. Alam ko nang magkakasalungatan ang kanilang mga pananaw. Natalo ngunit nakipagtalo pa rin. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ngunit ang Blood Clan ay nagkakakilala na at unti-unting nagtitipon. Sigurado akong mayroon silang isang pinuno. Hindi natin alam kung ano ang kanilang binabalak. Naiinis na kumunat ang noo ni Ed. Sumigaw ng malakas. Hula lang yan. Muling nagtanong si Vin. Hula. Nag-aaway sila sa harap ng maraming tao. Ang pinuno ng Blood Clan ay palihim na nagtitipon ng mga kasama. At tayo, hindi natin alam kung ano ang kanilang binabalak. Hindi ba't nakakadiri iyon? Malakas na sinabi ni V, 60 taon na ang nakalipas. Napakaraming salamangkero ang namatay dahil lang sa pag-aatubili ng mga tao. Unti-unting natahimik ang buong silid. Isang lalaki ang mukhang malalim ang iniisip. Nagsalita siya. Nagtatanong. Kung gayon, The Q-Line ng Yin. Ano sa tingin mo? Dahan-daang umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita. Ang iyong pamilya ay isang dakilang lahi na matagal nang nangunguna sa digmaan laban sa mga demonyo. Marami ring komplikadong iniisip sa kanyang puso. Bilang isang tao sa panahong ito, lubos kong naiintindihan ang mga ganitong sitwasyon. Ang galit na namumuo pagkatapos isantabi ang pag-iisip tungkol sa mga ganitong isyu ay laging humahantong sa mga hindi kinakailangang kasawian. Malinaw na naiintindihan ni The Q-Line. Gayunpaman, isantabi ang lahat ng iyon. Mali ang pang-aapi sa Blood Clan. Kahit hindi ko sila mapigilan, kailangan ko pa ring ipagpaliban ito hanggat maaari para sa pangunahing misyon sa hinaharap. Maaga niyang natanto, dahil ang karaniwang kaaway ng mundong ito ay hindi ang Blood Clan. Dahan-daang umalingaw-ngaw ang boses ni The Q-Line. Matagal nang, ang Blood Clan ay talagang kaaway natin. Gayunpaman, masusing nakinig ang lahat sa kanyang mga sinabi. Kung susuriin natin ang bawat dokumento, lahat ito ay nagmula sa isang hindi pagkakaunawaan. Galit na nagtanong si V, hindi pagkakaunawaan. Iginiit ni The Q-Line. Tama, nagsalita siya base sa kanyang pag-unawa. 237 taon na ang nakalipas. Sa insidente ng mangkukulam na si Rodran. Si Rodran ay nahatulan bilang isang mangkukulam at sinunog ng buhay kahit na inosente. Ngunit mula sa insidenteng iyon,
Isang malaking pang-aapi ang sumiklab na nagresulta sa pagkamatay ng maraming miyembro ng Blood Clan. Lumaban sila, at nagpatuloy ang siklo ng masaker. Gayunpaman, ngayon, humupa na ang lahat, at ang insidenteng binanggit mo 60 taon na ang nakalipas ay sa katunayan ay politika lamang dahil sa isang minahan ng bato na natuklasan sa lupain ng Blood Clan. Galit na galit si VN, nagsalita. Pinapuna siya. Politika. Sa tingin ko, ang isang taong kumuha ng minahang iyon 60 taon na ang nakalipas at pumatay ng maraming miyembro ng Blood Clan ay walang karapatang magsalita. Sumigaw siya na parang baliw. Sigurado akong sila ay mga Blood Clan na ipinanganak na may demonyong enerhiya. May marahas at agresibong kalikasan. Ang pamilyang Yapline. Ang mga dalubhasa sa paglipol. Dapat niyang malaman iyon, di ba? Malamig siyang nagsalita. Ang tradisyon ng pamilyang Yapline ay ang manghuli ng masasamang demonyo. Hindi ang pumatay ng mga Blood Clan. Matigas na iginiit ni Vin. Ang Blood Clan ay mga demonyo. Biglang, natahimik ang buong silid. Nagtanong siya, nangangahas ka bang panagutan ang mga salitang iyon? Galit na sumigaw si The Q-Line. Huwag mong basta nalang ituring ang mga tao na demonyo. Ang taong nagsasabi ng ganyang mga salita, sa kabaligtaran, ay maaaring siya mismo ang isang demonyo. Galit na umalis si Vin. At sa gayon, natapos ang unang pagpupulong ng walang anumang konklusyon. Ang paksang ito ay ipinagpaliban sa susunod na araw. Nagsalita ang lalaking may gininto ang buhok. Sayang at kailangan kong iwanan ka hanggang sa susunod na pagpupulong. Anak ko, mabilis na sumagot ang babae. Total, bukas lang naman. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Ayon sa mga patakaran, bawat miyembro ng pamilyang Behok ay dapat manatili sa isang hiwalay na silid. Magiging okay ka lang ba mag-isa? Di ba? Dahan-daang pinakalma siya ng babae. Ano po ang sinasabi ninyo? Ama. Ang mga ordinaryong bata na kaedad ko ay may sariling silid. Hiwalay sa kanilang mga ama. Medyo nalungkot siya. Nagpapakyut. Pero ang anak ko, masayang sinabi ng ama ni Sylvia. Kung gayon, magkita tayo bukas. Ang mga anak na babae ng pamilyang Behok ay may napakataas na densidad ng mana. Kaya sa gabi, maaaring mangyari ang mga kababalaghan. Basahin mong mabuti ang mga patakaran ng hotel. Ha, sumagot ang bata. Opo. Magiging mabait po ako kaya huwag kayong mag-alala. Isang piraso ng papel na may magulong nilalaman ang lumitaw. Sinabi ni Sylvia sa sarili. Mukhang ang mga patakarang ito ay naghahasik lang ng takot sa puso ng mga bata. Kailangan ko lang umupo ng tahimik. Di ba? Matutulog na ako. Bumagsak na ang gabi sa buong silid. Dahan-daang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Dahan-daang bumaba si Sylvia sa kama. Nauuhaw ako. Nakatayo ang bata sa isang lugar para uminom ng tubig. Biglang, may kakaibang nangyari. Isang lilang enerhiya ang pumalibot sa silid. Takot na tiningnan ng bata ang eksena sa paligid. Nagngalit ng ngipin si Sylvia. Nag-isip, biglang naging isang pasilyo ang espasyo. May nagawa ba akong mali? Biglang, may ingay na nagpagulat sa bata. Lumingon siya. Ang mga salita sa papel ay nagsasabing, kapag natulog ka na, huwag kang bumangon sa kama hanggang sa sumikat ang araw. Kung hindi, makikita mo ang sarili mo sa ibang lugar. Naintindihan ni Sylvia, hindi ako makakaalis dito hanggang sa sumikat ang araw kung matutulog ako. Ito ba ang dahilan kung bakit ako ganito? Naghinala ang bata, sa ikalawang bulwagan kung saan ako nanatili ilang araw na ang nakalipas. Walang ganitong kababalaghan. Ngunit nagbago ba ang lahat dahil malapit ako sa pagpupulong ng mga nakatatanda kaya naging mas makapal ang mana? Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Masyado akong naging kampante. Akala ko magiging maayos ang lahat kung hindi ako lalabas ng silid. Kalma lang. Kalma. Isang ingay ang biglang narinig mula sa likuran. Takot na lumingon si Sylvia. May kung ano roon. Nagmamadaling tumakbo ang bata. Iniisip, saan ako dapat pumunta? Naalala ni Silva ang nilalaman ng papel. Ang Rosary Hotel ay isang gusaling may isang palapag. Huwag kang umakyat sa anumang hagdan na lilito. Sinubukan ng bata na tumakas mula rito. Kung makakakita ka ng anumang pinto sa daan pababa ng pasilyo, huwag kang pumasok o tumingin sa loob nito. Sa isip ng bata, sinusubukan niyang aluin ang sarili. Hindi ako dapat mataranta. May isang pinto na maaaring magbalik sa akin. Sumigaw si Sylvia ng malakas. Tulong.
Ang mga salita sa papel ay nagsasabing, kung may kumatok sa iyong pinto, huwag kang sumagot o gumawa ng anumang ingay. Lihim na naisip ng bata. Sino man, pakiusap. Nagngalit ng ngipin si Sylvia. Nagdarasal, pakiusap. Agad pagkatapos, biglang bumukas ang pinto. Isang boses ang nagsalita. Naliligaw ka ba? Kalmadong tinawag ni The Q-Line si Sylvia. Luhaan siyang tumingin sa kanya. Muling nagsalita si The Q-Line. Pasok. Magalang siyang sumagot. Salamat po, sir. Sabay silang pumasok sa silid. Nagsalita si Sylvia. Paumanhin po. Nagising po ako mula sa aking kama at hindi ko alam kung paano ako napunta sa pasilyo. Malumanay siyang pinaalalahanan. Laging nangyayari rito ang mga nakakagulat na kababalaghan. Maraming kaluluwa ang nawalan ng malay dahil sa mahika. Dapat mas binasa mo ng mabuti ang mga patakarang iyon. Nalunod si Sylvia sa sariling pag-iisip. Isang anyo na hinding-hindi nagbabago at isang determinadong tingin. Dahil ba siya si The Q-Line kaya kaya niyang buksan ang pinto? Biglang may umungol mula sa likuran ng bata. Isang lilang enerhiya ang pumapasok. Sa harap ay isang bungo na nakabuka ang bibig. Hindi sinasadyang umatras si Sylvia. Dahan-daang nagsalita si The Q-Line. Manatili kang tahimik. Isang asul na enerhiya ang dumaan sa kanya. Tumama ng diretso sa bungo. Unti-unting nawala ang bungo. Nahulog ang maliliit na piraso ng bato. Humanga si Sylvia. Pinuri. Napakaganda. Talaga bang napatay na ang mga ligaw na kaluluwang iyon? Kalmado siyang nagsalita. Hindi mo kailangang magulat. Sila ay mga espesyal na pinong mahika lamang para sa pagpatay. Walang dapat ipagmalaki. Nagpatuloy si The Q-Line. Dahil ang mahika ay hindi nilikha para pumatay. Medyo namumula ang mukha ng bata. Naantig. Walang masabi. Biglang nagkumpirma si Sylvia. Iyon ba si Hothin? Tumango siya. Eksakto. Nagpatuloy sa pagsasalita ang bata. Kidlat. Muling sumagot si The Q-Line. Tama. Nagsalita si Sylvia. Apoy na metal. Nagpatuloy siyang bumulong. Tama. Walang tigil sa pagsasalita ang bata. Ito si Ho Chung. Muling pinuri siya ni The Q-Line. Magaling. Kumunat ang noo ni Sylvia. Nag-isip. Hindi man lang siya tumitingin. Biglang, isang ideya ang sumagi sa isip ng bata. Dapat ko kayang sadyang gawin ang isang bagay na kalahati lang. Nagtanong si Sylvia. Ito. Nagsalita siya. Magaling kang gumawa. Napakalambing ng kanyang boses. Ngunit itinuro ni The Q-Line ang pagkakamali ng bata. Mayroong hindi katatagan sa mahika na ginamit mo sa loob ng apoy. Mausisang nagtanong pa si Sylvia. Kung gayon, ano po ang aking kahinaan? Propesor, sumagot siya. Dapat ikaw mismo ang makatuklas niyan. Labis na nagtataka ang bata. Ngunit sinabi po ninyo kay Ephraim kung ano ang kanyang kahinaan. Napilitang ipaliwanag ni The Q-Line. Si Ephraim mismo ang nakatuklas nito. Tahimik si Sylvia. Wala nang sinabi. Muli siyang pinaalalahanan. Pakalmayin mo ang iyong pagkainip. Sylvia, maingat na sinabi ni The Q-Line sa bata. Ang oras ay nasa iyong panig. Basta't magpapatuloy ka sa iyong sigasig. Uunlad ang iyong lakas. Malumanay at mababa ang kanyang boses. Maaari mo itong unti-unting perpektuhin. Hindi nagtipid sa papuri si The Q-Line. Isa ka sa 3 taong nagtataglay ng ganyang talento sa mundong ito. Biglang, mga boses ang lumitaw sa isip ng bata. Naku po, napakagaling na talento. Nakatakda na siyang maging isang salamangkero. Sa edad na ito, ganyan na siya kalakas. Napakaliwanag ng kanyang hinaharap. Lihim na naisip ng bata. Iyon ang narinig ko habang lumalaki. Mga papuring walang katapatan at mapanukso. Walang tigil ang pag-iisip sa kanyang ulo. Ngunit bakit iba ang pakiramdam ng mga salita ni Professor The Q-Line? Maliwanag ang buwan sa madilim na kalangitan. Mahimbing na natutulog si Sylvia. Isang dilaw na enerhiya ang nakakuha ng kanyang pansin. Nagtaka si The Q-Line. Anong enerhiya ito? Mabilis siyang lumabas para hanapin ito. Naghinala si The Q-Line sa kanyang isip. May biglang nag-alarma sa akin para pumunta rito. Maliban sa pagpupulong sa behok, ang daan paakyat sa bundok na ito ay halos imposible ng puntahan. Saan kaya ako makakakuha ng isang item na mas bihira pa kaysa sa inaakala ko? Isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw sa likuran niya. Sumugod ito para atakihin siya. Ngunit bigla itong huminto. Sinubukan siyang takutin nito mula sa iba't ibang direksyon. Bigla ring huminto si The Q-Line. Lumingon siya at tinanong ito.
Nakakita ka ba ng anumang item na may maraming mahika? Ang lilang nilalang na iyon ay umiyak habang tumatakas. Naguguluhan siyang nagsalita sa sarili. Anong problema niya? Agad pagkatapos, isang dilaw na enerhiya ang lumitaw sa harap niya. Natagpuan ko na. Kinuha ito ni The Q-Line. Ito ay isang piraso ng purong magic wood. Impormasyon, isang piraso ng magic wood na tinamaan ng kidlat. Ang kahoy na ito, na natural na mayaman sa mana, ay naging dalisay dahil sa tama ng kidlat. Kaya naging isang mahusay na materyal. Uri, espesyal na kahoy. Masaya siyang nagsalita sa sarili. Nakatanggap ako ng isang item na higit pa sa inaasahan ko. Nag-isip si The Q-Line tungkol sa susunod niyang gagawin. Pagdating ko sa mundong ito, walang tigil akong nagsasanay at nagsasaliksik. Pagkatapos, napunta ako sa isang masamang kalagayan dahil sa orihinal na lakas ni The Q-Line. Kung gagawa ako ng isang wand gamit ang kahoy na ito, mas mabilis kong mapapaunlad ang aking lakas. Tuwang-tuwa siyang lihim na nag-isip. Ito ay isang mas malaking pagtuklas kaysa sa inaakala ko. Sa sandaling iyon, mayroong isang napakagimbal na kaganapan. Nagpatuloy ang pagpupulong sa isang napakatensyonadong banwigi. Hinampes ni Vin ang mesa. Sumisigaw ng malakas. Dala nila ang dugo ng demonyo. Iyon lang ang mahalaga. Hindi ba't ibig sabihin noon? Sila ay mga demonyo. Hinampes din ni The Q-Line ang mesa. Tumayo, tumutol, nakakatawa. Kung lalagyan ko ng asin ng isang baso ng tubig, tatawagin mo ba itong baso ng asin? Naramdaman ng mga nasa paligid ang tensyonadong banwigi ngunit walang nang ahas magsalita. Ang pagtatalo sa pagitan ni The Q-Line at Vin ay ikinagulat ng lahat ng salamangkero sa pagpupulong. Nakatayo sila roon, nagmamasid at nagbubulungan. Bakit pinoprotektahan ni The Q-Line ang Blood Clan? Sino ang makakaalam? Akala ko susuportahan niya ang plano para linisin ang Blood Clan. Ang 23 pinakamalakas, di ba? Hindi ko inaasahan. Nakaupo roon ang ama ni Sylvia. Nag-iisip, ano kayang larawan ang gustong ipinta ni The Q-Line? Ano ang binabalak mo, The Q-Line? Nang makitang malalim ang iniisip ng kanyang ama. Naisip ni Sylvia, naniniwala akong tulad din ni ama. Iniisip ng lahat na may malalim na plano si The Q-Line dahil kumakampi siya sa kaaway. Ngunit mali sila. Malungkot na naalala ng bata si The Q-Line. Sinasabi lang ni The Q-Line ang katotohanan. Sakto sa oras na iyon, isang kakaibang boses ang umalingaw-ngaw. Tama na. Nagalit si Vin. Lumingon. Hindi pa tumitigil ang kakaibang boses na iyon. Nagpatuloy sa pagsasalita. Mukhang hindi tayo magkakasundo. Pag-uusapan natin muli ang isyu ng Blood Clan sa ibang araw. Pag-usapan na natin ang susunod na paksa. Nagpatuloy lang ang kwento pagkatapos noon. Mabilis na nagpatuloy ang pagpupulong sa mga susunod na paksa at mabilis na natapos pagkatapos ng ilang araw. Pagkatapos ng ilang sandali ng talakayan, nagsimulang umalis ang mga tao. Sakto sa oras na iyon, galit na sumugod si Vin. Malakas na itinulak si The Q-Line. Walang pakialam siyang tiningnan ito na galit sa kanya. Ginawa ko na ang lahat para sa pangunahing misyon sa hinaharap. Ngunit mukhang nagkaroon ako ng kaaway sa ilang tao. Lumipas lang ang panahon. Kinabukasan, sa shopping street ng Behok, nakatayo si The Q-Line. Tumitingin ng mga paninda kasama si Allen. Hawak niya ang 2 bato sa kanyang kamay. Lihim na nagkalkula, kailangan kong gumawa ng isang tungkod bago umalis sa Behok. Anong materyales pa ang dapat kong gamitin para sa mana wood staff? Siguro may nakita ang bata kaya nagulat siyang sumigaw. Nang makita iyon ni Allen, agad niyang tinawag si The Q-Line. Profesor, tinitingnan niya ang mga paninda kaya hindi niya gaanong pinansin. Nagtanong lang nang hindi man lang tumitingin. Anong nangyari? Tuwang-tuwang itinuro ng bata ang direksyon sa harap. Sinasabi, iyon ang aking tagapagligtas. Ligtas akong nakarating dito dahil sa kanya. Tiningnan niya ang taong iyon. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Ang taong iyon ay, pagkatapos tingnan, hindi sinasadyang tinawag ni The Q-Line ang taong iyon. Vice-Direktor ng Security Bureau. Si Lilia Premin. Nang makita siya, nagulat din siyang tinawag ang pangalan nito. Professor The Q-Line. Para magpakita ng pasasalamat, nagpa siya kaming imbitahan si Lilia Premin para sa isang pagkain para ipakita ang aming pasasalamat sa paghahatid kay Allen sa Behok ng ligtas. Nang matanggap ni Lilia Premin ang imbitasyon, masaya siyang nagsalita, salamat sa pagkain.
Propesor, paumanhin sa muling pagbanggit nito. Ngunit kailangan kong magtanong ng ilang bagay para makumpleto ang mga pamamaraan ng investigasyon. Agad pagkatapos, direkta siyang nagtanong, anong nangyari sa iyong escort na si Knight Veron? Sumagot si The Q-Line, namatay siya sa ambush. Nang marinig iyon, sumagot si Lilia Premin, ganun ba? Pagkatapos, dinala ng waiter ang pagkain. Kumain sila ng walang imikan. Tiningnan niya si The Q-Line, nagtatanong sa sarili, ano bang pinagkaiba niya? Biglang lumipat ang eksena sa Royal Security Bureau. Sa ilalim ng direktang utos ng hari, isang tao ang nagsasalita kay Ladek. Pupunta ka sa pinakamasamang bilangguan. Ang Rikodak, iyon ang karapat-dapat na wakas para sa isang taong pumatay ng maraming inosenteng salamangkero tulad mo. Hindi pa doon natatapos. Isang boses na nagtatanong ang umalingaw-ngaw sa harap ni Ladek. May tutol ka ba? Nang marinig iyon, tahimik lang siyang nakaupo roon. Kinuha ni Lilia Premin ang isang file at sinabi, kung gayon, tatahimik ka lang kapag iniinteroga. Ngunit bigla siyang nagsalita, I-activate mo na. Nagulat si Ladek. Ano? Walang pakundangang sinabi ni Lilia Premin. Ang iyong kakayahan. Nang marinig iyon ng taong ito, bahagya lang siyang ngumiti, nagpapakita ng pangmamata. Walang sinabi si Ladek. Biglang inactivate ang kanyang kapangyarihan. Napakalakas ng enerhiyang iyon kaya nagliwanag ang bola sa likuran niya. Ngunit ilang sandali lang, bumalik na ito sa dati. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag si Lilia Premin. Tapos na, lumingon siya. Galit na hinampas ang mesa. Sumigaw siya sa mukha ni Ladek. Ang tandang ito, galit na lumingon si Premin. Nagtatanong, bakit mo ginawa ang isang bagay na makakasira sa reputasyon ng ating lahi? Ha, sinabi ko na sa iyong huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ngunit ang taong ito ay nakaupo lang doon. Tumatawa, lalong nagalit si Lilia Premin hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Nagngangalit siya ng ngipin. Nagsasalita, plano kong patayin ang taong iyon. Kung malalantad na isa ka sa atin, lalo lang makakakuha ng kapangyarihan ang mga gustong mang-api sa atin. Nang marinig iyon ni Ladek, mahina lang siyang nagtanong pabalik. Sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng pagkakataong mamuhay ng payapa sa imperyo? Lumingon si Lilia Premin. Sumagot, basta't hindi malalantad ang iyong pagkakakilanlan. Posible iyon. Nagkakaiba lang tayo sa ordinaryong tao sa ating kapanganakan. Nang marinig iyon ng taong ito, sumagot siya, mali ka, ipinanganak tayo na may demonyong kakayahan. At alam nating natatakot sila sa atin dahil doon. Agad siyang sumigaw, tumahimik ka, ang Blood Clan ay hindi lang ang tanging ipinanganak na may kakayahan. Hindi doon tumigil si Lilia Premin. Nagtanong pa, isa pa, bakit mo inatake si The Q-Line? Minamanmanan na namin ang pamilyang Yin. Pinagpawisan ng malamig si Ladek. Nagtataka, plano niyo bang patayin siya? Nang tanungin, wala siyang anumang pagtatago. Sa ngayon, nagmamasid lang kami. Ngunit kung magpapatuloy sa ganyang pag-uugali ang hayop na iyon, walang dahilan para hindi gawin iyon. Nang marinig iyon ng taong ito, sinabi niya, huwag. Seryoso nang nagsalita si Ladek. Isa siyang tunay na maharlika. Hindi na kailangang patayin. Hindi matanggap ni Lilia Premin ang katotohanan kaya nang asar siya. Ano? Tunay na maharlika? Kalokohan. Alam mo ba kung gaano karaming krimen ang nagawa niya? Tanga. Walang sinabi pa ang taong ito. Nag-isip lang. Ang eleganteng kilos na ipinakita niya noong tinawag niyang tao ang Blood Clan. Hindi demonyo. Ang kumpiyansang tingin na walang anumang pag-aatubili. Kung mas maraming maharlika sa mundo ang tulad niya, makakapamuhay tayo ng payapa kasama ang ibang tao. Pagkatapos mag-isip, muling nagsalita si Ladek. Hindi niya ako pinatay kahit alam niyang isa akong miyembro ng Blood Clan. Nang marinig iyon, mapanuyang ngumiti si Lilia Premin. Hindi mo ba alam na ang mga ninuno niyang Yakline ang nanguna sa pang-aapi at paglipol sa Blood Clan? Umiling ang taong ito. Hindi ko alam. Sinadya pa niyang idagdag. Ngunit kung tratuhin natin si Anne tulad ng kanyang mga ninuno dahil magkadugo sila, hindi tayo magkakaiba sa kanila. Tayo mismo ang mga demonyo. Nagalit siyang sumigaw ng malakas. Huwag kang umaktong mas matalino ka kaysa sa akin. Hayop ka. Agad na nagtanong si Ladek ng isang nakamamatay na tanong. Sa tingin mo, hanggang kailan mo may tatago ang iyong pinagmulan at mananatili sa posisyon? Nalilitong sinabi ni Lilia Premin.
Magpakailanman, hindi mo makikilala ang Blood Clan sa pamamagitan ng kanilang anyo o kahit sa kanilang dugo. Nang marinig iyon ng taong ito, nagbabala siya, ngunit huwag mong kalimutan ang tungkol sa uri ng pagkain na hindi natin makakain. Kailangan ko lang bigyang pansin iyon. Medyo nanlumo siyang nagpaliwanag. Total, nasa masamang kalagayan din naman ang emperador. Malapit nang magkaroon ng kahalili. At kailangan natin silang subaybayan para malaman kung ano ang iniisip nila tungkol sa Blood Clan. Hanggang sa panahong iyon, walang gagawin ng ating mga tao. Tinapos ni Lilia Premin sa isang pangungusap. Kaya kailangan mong manatili sa Rakodak. Sa kasalukuyan, tinitingnan si The Q-Line. Muli siyang nagtatanong sa sarili. Ano bang pinagkaiba niya? Hindi ko siya nakikitang parang tunay na maharlika. Isa lang siyang kasuklam-suklam na hayop. Biglang tumayo siya at lumapit. Nang lumapit siya, labis na hindi komportable si Lilia Premin. Ang lakas ng amoy ng alak. Lumabas na tumayo si The Q-Line at tinanong ang isang tao. Anong ginagawa mo rito? Wala akong sasabihin sa iyo. Nang makita niya ang taong iyon, hindi sinasadyang naisip niya ang pangalang Aihelm. Ilang sandali pagkatapos, sumagot ito. Talaga, pero mayroon akong talagang kailangang marinig mula sa iyo. The Q-Line. Alam ni Aihelm ang kanyang kahinaan kaya sinadya niyang saktan. Ang mga salitang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang madilim na puso. Samantala, sa Frehem Knights Order, nanginginig na nagtanong si Julie. Ano po ang sinabi ninyo? Pakiulit po, malungkot na inanunsyo ni Butler Roy. Mukhang namatay si Veron habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ang balitang iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngunit agad siyang tumayo, nag-utos. Maghanda agad. Kailangan kong marinig ang paliwanag ni The Q-Line pagbalik niya. Samantala, sa kabilang dako, nakaupo pa rin siya. Kumakain. 3 tao. Tensyon ado. 6 na mata ang nagkatinginan. Walang nagsasalita. Tiningnan ni Lilia Premin si Aihelm at naisip. Ang taong ito ba ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Erwan? Bakit bigla? Sakto sa oras na iyon. Bigla siyang nagsalita. Talagang ginulat mo ako sa pagpupulong. The Q-Line. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa iyon habang nag-iingat pa rin sa ibang pamilya ng Mahika. Biglang tumigas ang boses ni Aihelm. Nanlilisik ang mga mata. Nagtatanong, bakit? Kumakampi ka ba sa Blood Clan? The Q-Line. Ngunit nakaupo lang siya roon. Kalmado. Walang sinasabi. Nakaupo siyang nakikinig. Nagulat. Ha? Patuloy pa ring nangaasar si Aihelm. Dati, sinabi mong gusto mong lipulin silang lahat. Di ba? Ang ibig kong sabihin. Dati. Nagkukwento ka ng walang kwenta na ang mga hamak na nilalang na iyon ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ang iyong mga papeles tungkol sa pagkondena sa Blood Clan ay nasa unibersidad pa. Ganoon pa rin si The Q-Line. Nakaupo, walang anumang intensyong tumutol. Nang makita iyon, lalo siyang sinadyang asarin. O kaya, nakahanap ka na ng isang alipin mula sa Blood Clan para gawin ang iyong pananaliksik. Galit na sumigaw si Allen. Ang lakas ng loob mo. Huwag mo nang insultuhan si Sir. Ngayon, napilitan na lang siyang pakalmayan ng bata. Kalma lang, Allen. Okay lang ako. Sa isang pang-aasar lang, nagsimula ng mainis si Aihelm. Naging bulok na keso na ang utak niya kaya ganyan ang sinasabi niya. Naiintindihan ko. Kumalma si Aihelm at nagbigay ng hamon. Sige, ilang sandali pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Narinig kong 6 na buwan na lang ang deadline ng iyong research presentation. O 3 ba? Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagsalita ng ganyan. Pagkasabi nito, umalis siya. Iniwan ang lahat. Nang marinig iyon ni Lilia Premin. Nagtanong siya sa sarili. Si The Q-Line ba ay lumalaban sa lahat at kumakampi sa Blood Clan? Oo, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa sarili. Si The Q-Line ba yun? Hindi makapaniwala. Si Allen naman ay sinusubukang pakalmayan si The Q-Line. Profesor, huwag kayong mag-alala. Matagal nang nalunod sa pag-iisip si Lilia Premin. Ladep, totoo ba ang sinabi mo? Biglang lumipat ang eksena sa harap ng isang gusali. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang kinabukasan. Sa isang maliit na silid. Kailangang ikwento na bago umalis sa behok. Ipinagawa ko sa isa sa mga pinakakilalang artisan ang isang wand para sa akin. Sakto sa oras na iyon, lumitaw ang abiso ng sistema. Side quest completed, Jock Lang's wand.
Kondisyon 1, makamit ang sapat na katanyagan o kasiraan. Kondisyon 2, maging mabait o masama. Kondisyon 3, mga dekalidad na materyales na may kakayahang pukawin ang interes ni Joke Lang. Kondisyon 4, bumisita ng 2 beses o higit pa. Balanse, 1, wand na ginawa ni Joke Lang. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis. Isa siyang medyo sikat na artisan. Siguradong bumisita na dati si The Q-Line kaya hindi ko sinasadyang nakumpleto ang isang misyon na hindi ko man lang alam. Muling mabilis na lumipat ang eksena sa tren na mabilis na tumatakbo dahil sa isang supernatural na puwersa. Sa tren pabalik sa imperyo. Kailangan kong makasama sa isang kompartamento si Vin. Ang galit niya ay patuloy na nag-aalab. Hindi man lang tinatago ni VN ang kanyang galit. Ngunit sa buong biyahe, walang nangyaring alitan. Habang nagbabasa ng aklat, nag-isip si The Q-Line. Sa wakas, natapos na rin ang mahabang paglalakbay. Ilang sandali pagkatapos, isa-isa silang umalis sa kompartamento ng tren. Dumating sila sa istasyon ng tren. Nag-inat si Allen. Masaya pagkatapos ng pagod. Pagkatapos ay sinabi niya kay The Q-Line. Propesor, isang lipat na lang ng tren. Malapit na nating makita ang ibang tanawin bukod sa nyebe. Biglang huminto silang dalawa nang makaharap ang isang grupo ng mga tao sa harap. Biglang tinawag ni The Q-Line si Lee. Malungkot ang kanyang mukha ngunit sumagot pa rin. Narinig kong na-ambush ka raw. Natutuwa akong ligtas ka. Walang emosyon siyang sumagot. Salamat. Ngunit sa puso ni The Q-Line. Mukhang alam na niya ang tungkol kay Veron. Tiningnan niya ang mga taong sumusunod kay Julie at naisip. Hindi ko alam kung ano ang narinig niya. Ngunit mukhang hindi sila masaya dahil ako lang ang natirang buhay. At ang mga taong iyon ay tiningnan din siya at naisip. Bakit buhay pa ang hayop na yon? Naiiyak na nagtanong si Julie. Nabasa ko ang balita na nakipagtulungan ka raw sa kanya para iligtas ang mga biktima. Narinig iyon ni The Q-Line ngunit wala siyang masabi. Samantala, nanginginig pa rin siyang nagtatanong. Gusto kong magtanong ng isang bagay. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya pa rin si Julie na sabihin ang nasa puso. Kumusta na siya? Malinaw sa kanyang mga mata ang pag-asa sa mga bagay na malapit nang marinig. Ngunit hindi sumagot si The Q-Line. Tiningnan lang siya sandali, nagkatinginan lang sila sa gitna ng tensyonadong banwigi. Ngunit sa puso niya, labis siyang naguguluhan. Plano kong sabihin sa kanya ang totoo. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay paulit-ulit na bumabalik sa alaala ni The Q-Line. Na tinangkang patayin ako ni Veron. At pagkatapos ng labanan, ganito ang naging resulta. Plano kong ikwento kay Julie. Kahit papaano, hindi niya maintindihan kung bakit iba na ang iniisip niya ngayon. Ngunit ngayon, kapag kaharap ko na siya, hindi ako makapagsalita. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Puno ng mga iniisip, dapat ko bang sabihin ang totoo? Ngunit masyadong malupit iyon para kay Julie. Lahat ay nangyayari ng ganito. Kaya nahihirapan ng lahat. Ang determinasyon ni Julie ay hindi matitinag. Ngunit ang kanyang puso ay hindi gawa sa bakal. Ganyan si Julie. Sa isip ni The Q-Line, lumitaw ang 7,749 na malulungkot na eksena. Kung maririnig niya ang totoo, siguradong sisisihin niya ang sarili. Aakuin niya ang pagkakamali ng kanyang tauhan at pahihirapan ang sarili. Kumunat din ang kanyang noo dahil doon. Hindi ko dapat sabihin ang totoo kay Julie. Tiningnan ni The Q-Line ang grupo ng mga tao sa tabi. Napilitan na lang siyang sabihin sa sarili. Kahit na kailangan kong tanggapin ang galit mula sa iba. Biglang, isang abiso ang pumutol sa pag-iisip ni The Q-Line. Ang tren numero B ay papunta na sa imperyo. Ang mga may tiket, mangyaring sumakay na. Bumalik na rin siya sa katotohanan. Isang simpleng pangungusap lang ang sinabi ni The Q-Line. Mahirap sabihin. Masyado siyang naging emosyonal. Nang marinig iyon, malungkot lang na natahimik si Julie. Ngunit pagkatapos ay magalang siyang yumuko. Salamat. Ngayon, pupuntahan na namin siya. Magpahinga ka ng mabuti. Pagkasabi nito, umalis sila. Nang makita ang eksenang iyon, naisip niya, nakakatawa. Ako rin. Hindi ko makontrol ang mga emosyon na nararamdaman ni The Q-Line. Nagsalita si Allen na nakatayo sa tabi. Napakabastos nila. Biktima rin kami, pero masama silang tumingin sa atin. Ngunit si The Q-Line naman ay mahusay siyang inalo. Huwag kang mag-alala, mga tanga lang sila. Sakto sa oras na iyon. Isang boses ng babae ang biglang lumitaw sa likuran. Nagtatanong,
Bakit mo itinatago ang lihim? Sir, nang makita siya ni The Q-Line, tinawag niya, Sylvia. Nagkunwari siyang hindi alam. Pagkatapos ay sinadyang lumingon para tanungin ang kaharap. Anong lihim? Kinuha ni Sylvia mula sa kanyang bulsa ang isang aklat. Iniabot sa kanya, at sinabi, ito, isang regalo. Pagkasabi nito, agad siyang tumakbo. Hindi man lang hinayaang maintindihan ni The Q-Line ang anumang bagay. Ilang sandali pagkatapos, biglang nagtanong si Allen kay The Q-Line. Ano po iyon, Propesor? Ngunit isang sagot lang ang natanggap niya. Ewan ko. Hindi siya sumagot. Bumantong hininga lang. Nag-iisip. Kahit sa huli, napakapagod pa rin ng lahat. Gusto ko lang umuwi at magpahinga ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, nag-utos si The Q-Line. Allen, bumalik na tayo agad. Sumang-ayon din ang bata. Opo, Propesor. Sa unang pag-atake, kalmadong hinarap ni Propesor The Q-Line ang sitwasyon at nakipagtulungan kay Knight Veron para iligtas ang mga nakaligtas. Gayunpaman, ang ikalawang pag-atake na biglaang nangyari ay nagdulot sa buong tren na dumiretso sa malalim na bangin. At sa sandali ng kaguluhan, si Knight Veron ay marahil nahulog kasama ng tren. Ang VIP compartment kung saan nakaupo si Propesor The Q-Line ay maswerte namang naipit sa gilid ng bangin, na nakatulong sa kanyang makaligtas. Makikita na pareho silang nagsikap ng husto para harapin ang insidente. Ngunit si Veron ay tila hindi nakaligtas sa ikalawang pag-atake. Pagbalik sa kasalukuyan, mabibigat ang bawat hakbang ni Julie. Nagpapasalamat sa kanya. Bahagyang yumuko ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malabo at puno ng malalim na kalungkutan. Pagkaalis ni Julie, isang opisyal ang lumapit. May naiwan bang anumang ari-arian? Mariing umiling ang lalaki. Wala. Nang makita iyon, pinilit pa rin ng opisyal na magtanong. Ang nasa likod ng pag-atake ay, sa pagkakataong ito, casual siyang tumanggi. Ang insidenteng nangyari sa tren papuntang Behok ay isang ipinagbabawal na paksa. Hindi maaaring imbestigahan ang responsibilidad. Tahimik na umakyat si Julie sa bangin. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Ang buong mundo sa paligid niya ay tila naging malabo sa walang katapusang kalungkutan. Sinubukang alisin ni Julie ang sakit. Nawalan na ako ng matatag na kanang kamay. Hindi ko inaasahan na aalis ka ng ganito kawalang kabuluhan. Walang laman ang kanyang mga mata. Malalim na parang isang lawa na walang ilalim. Masakit na nagmura si Julie. Tanga talaga. Sa ibang pangyayari, sa loob ng kastilyo, umalingaw-ngaw ang sigaw. The Q-Line. Kumislap ng galit ang mga mata ni Ariel. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa galit. Sumulat ka na naman ng tseke ng pamilya. Di ba? Mabilis na niyakap ni Butler Roy si Ariel. Binibini. Pakalmayin po ninyo ang sarili. Walang pakundangang itinulak niya ang kamay nito. Lumapit sa kanya. Nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Hindi ba't sinabi ko nang mahirap ang ating sitwasyong pinansyal? Nakalimutan mo na ba? Kung magpapatuloy ito, wala pang 2 buwan. Bangkarote na tayo. Sir, ang huwad na pinuno ng pamilya. Walang laman ang mga mata ni The Q-Line na parabang naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Mas mataas ang gastos sa paggawa ng magic wand kaysa sa inaasahan kaya ginamit ko ang tseke. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Ngunit ang pananalapi ng Ukraine ay 2 buwan na lang tatagal. Total, kailangan pa ring humanap ng paraan. Sa sandaling ito, bigla siyang nagsalita. Pinutol ang galit nito. Kumalma ka muna sandali. May paraan ako para ayusin ang pananalapi. Halata ang pagdududa sa mukha ni Ariel. Ano? Sa isang silid, dito ay naliliwanagan ng sikat ng araw. Ilang sandali pagkatapos, dinala ni The Q-Line ang grupo sa isang silid na puno ng mga antigo. Tinitigan niya si The Q-Line nang may pagdududa. Ano na naman ang gagawin mo? Hindi ba't ito ang mga bagay na binili mo ng baliw sa auction noon? Tiningnan ni The Q-Line si Ariel nang may pagkainis. Maghintay ka sandali. Magsalita ka man lang ng may dignidad ng isang maharlika. Mahal na susunod na pinuno ng pamilya. Ngunit lalo siyang nagalit. Tila gustong sumugod ni Ariel para kagatin siya. Ano? Ang taong umubos ng yaman ng pamilya ay nangangahas pang magsalita ng ganyan dahil lang sa ilang salita. Agad siyang pinigilan ni Butler Roy. Binibini. Noong una, hindi niya talaga maintindihan kung bakit. Bakit mula sa mga bagay na inilabas sa auction ay naglalabas ng kumikinang na aura ng isang napakayamang tycoon? Noong panahong iyon,
Malabo lang na naisip ni The Q-Line. Siguro, tulad lang ito ng pag-i-invest sa sining sa totoong mundo. Ngunit kamakailan, habang naghahanda para sa biyahe papuntang Behok, natural niyang naintindihan kung paano pagkakakitaan ang mga bagay na ito. Agad pagkatapos, hinawakan ni The Q-Line ang isang bagay. Agad itong nagliwanag ng maningning. Ang kamay ni Midas, nasaksihan ang kakaibang kilos niya. Walang magawang bumantong hininga si Ariel. Nakatulala ka pa riyan tapos inaabot mo pa ang kamay mo. Ang tandang iyon, si Butler Roy sa tabi ay hindi na nakapigil. Binibini, biglang lumingon si The Q-Line. Determinado at walang anumang pag-aatubili ang kanyang mga mata. Tapos na ang lahat. Ang mga bagay dito ay dadalhin para sa re-auction. Dalhin ninyo sa isang expert appraiser. Hindi may tago ni Ariel ang kanyang gulat. Ano? Galit siyang lumapit sa kanya. Hindi ba't kakabili mo lang nito ilang sandali pa lang? Tapos ibebenta mo na ulit? Sino naman ang magbebenta ng mga antigo agad pagkatapos bilhin? Kung gagawin mo yan, kahit kalahati ng presyo, hindi mo makukuha. Agad na nagutos si The Q-Line. Tumahimik ka, Ariel. Kumislap ng pagkainis ang kanyang mga mata. Lalong lumalapit ang mga yapak. Anong tumahimik ka? Malapit nang maubos ang pera. Ano pa? Nang makita iyon, mabilis na nagutos si The Q-Line kay Butler Roy. Roy, tawagin mo agad ang mga katulong para buhatin ang mga gamit. Tumango siya bilang pagsunod. Opo, lumingon siya sa plorera. Malalim ang iniisip. Ang plorera ng artisan na si Adrian ng Silangan ay isang obra maestra na naglalaman ng puso at talento sa mahika ng lumikha. Dahil sa kamay ni Midas, ang plorerang ito ay hindi lang isang palamuti kundi mayroon ding walang katapusang potensyal. Isa itong espesyal na porselanang plorera. Mayroon itong mahiwagang epekto. Ang mga bulaklak na inilagay sa plorerang ito ay hinding-hindi malalanta. Bagkus ay magpapalit ng anyo at mamumulaklak muli. Bawat sanga ng bulaklak ay tatubo bilang isang uri ng halamang gamot na may epektong makabawi ng pagod mula sa katamtaman hanggang sa mataas na antas. Puno ng pagpapahalaga ang mga mata ni The Q-Line. Isang plorerang nagkakahalaga ng 2.5 milyong elms ay naging isang napakagandang bagay kaya ayaw mo nang ibenta pa. Tumingala siya sa grupo ng mga katulong. Pagkatapos ay malumanay na nagbabala. Mag-ingat kayo sa paghawak nito. Sa kabilang dako, matagal nang pinagalit ni The Q-Line si Ariel. The Q-Line, mag-usap tayo sandali. Talaga bang ibebenta mo lahat ng ganyan? Malulugi ka na niyan. Walang pakialam na sumagot si The Q-Line. Huwag kang mag-alala. Kikita ako ng sapat na pera. Gayunpaman, labis pa rin siyang hindi komportable. Ngayon, sino pa ang hindi mag-aalala? Sa sandaling ito, bumantong hininga siya. Nako, oras na para magtrabaho. Lumipat ang eksena sa isang kastilyo. Ang mga tore nito ay matatayog sa ilalim ng malamig na kulay abong kalangitan. Sa Magic Tower Academy, sa silid ng Commoners Magic Research Club, sa isang mainit na sulok ng silid, isang grupo ng mga tao ang nagtitipon sa paligid ng isang malaking kahoy na mesa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga baraha na binabalasa. Biglang ibinunyag ni Ephraim ang lahat ng baraha sa kanyang kamay. Full house. Hindi makapaniwala ang kaibigan sa tabi niya. Hindi pwede. Bumantong hininga ang binatilyo sa pagkadismaya. 3 beses nang nanalo si Ephraim kanina. Siya naman ay tumawa ng malakas sa tuwa. Libre na ako sa paglilinis ng 1 linggo. Bahagyang nagkibit-balikat ang binatilyo, kasabay ng isang buntong hininga na puno ng panghihinayang. Sayang, isang magandang baraha na lang sana. Panalo na. Ngumiti lang ng mapait si Ephraim. Paliwanag lang yan ng talunan. Agad pagkatapos, malakas siyang tumawa. Parang panaginip lang. Si Ephraim ay isang maharlikang walang titulo. Hindi rin nakapag-aral sa akademya. At mula nang pumasok siya sa tore, wala pang sandali na hindi siya kinamuhian ng ibang mga bata. Hindi lang ang mga batang iyon, kundi pati na rin ang mga propesor ay hindi maganda ang tingin kay Ephraim. Napakarami na niyang naranasang problema. Gayunpaman, ngayon, nagbago na ang buhay ni Ephraim. Pero ang isang tulad ko ay magkakaroon ng araw na makakasama ang mga kaibigan sa isang club. Tanging mga masasayang tawa na lang ang natira sa buong silid. Halata ang interes sa kanyang mga mata. Ang Commoners Magic Research Club ay talagang napakaganda. Nagsalita ang kaibigan sa tabi niya para ituwid. Sa labas,
Isa lang itong ordinaryong Magic Research Club. Eferin, mag-ingat ka sa pagsasalita. Hindi sinasadyang nagulat siya kaya mabilis siyang yumuko. Paumanhin. Biglang pumasok si Professor Relen sa silid. Galit niyang minura ang mga hamak na taong ito. Pagkapasok pa lang, nagsimula ng magmura ng masama si Professor Relen. Ano to? Anong klaseng club to? Si Beck sa tabi ay nagdagdag pa ng gatong sa apoy. Profesor, tama po ako, di ba? Ang mga hamak na karaniwang taong ito ay walang pakundangang umuokupa ng espasyo sa tore tapos gumagawa pa ng mga kalokohan. Nanlilisik ang mga mata ni Eferin habang tinitingnan silang dalawa. Sina Profesor Relen at Beck ay laging nakatuon lang sa paninira sa mga karaniwang tao. Walang tigil siyang sumisilip sa kaliwat kanan. Ang Commoners Magic Research Club, isang bagay na walang pinagmulan na tulad niyan. Sa sandaling ito, sumigaw si Profesor Relen ng malakas. Hoy, ano bang ginagawa ninyo riyan? Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Kahit hindi ito isang kaaya-ayang pagbisita. Inaasahan ko na ito. Kailangan kong harapin ito ng may kalmadong pag-iisip. Gayunpaman, nagsalita pa rin si Eferin para tumutol. Sumulat kami ng plano para sa pagtatatag ng club at naaprobahan na rin ito. Isa itong opisyal na itinatag na club. Nang marinig iyon, lalo siyang nagalit. Ano? Sino naman ang papayag na itatag ang walang kwentang club na ito? Agad na ibinaling ni Profesor Relen ang sisi sa kanya. Ikaw yung taong nadisiplina noon. Di ba? Ikaw na naman. Unti-unting naging madilim ang mukha ni Eferin. Na naman. Ang tandang iyon na naman. Lumapit siya sa kanya, kasabay ng pang-iinis. Tingnan mo ang bastos na batang ito. Nangangahas pang manlisak ng mata sa propesor. Sumigaw si Profesor Relen ng may galit. Hoy, ibaba mo ang mga mata mo. Sinubukan din siyang paalalahanan ng kaibigan sa tabi. Eferin, hindi napigilan ni Beck sa tabi na tumawa ng malakas sa tuwa. Sa kabaligtaran niya, lalo siyang nagmura ng husto. Sige, kung ganyan ka kakumpiyansa, sabihin mo. Imposibleng may propesor na papayag na itatag ang ganitong klaseng club. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Ibinaling niya ang pansin sa likuran ni Profesor Relen. Puno ng galit at pagkainis ang kanyang boses. Ayan, kita mo, alam ko na. Imposibleng may propesor na papayag na itatag ang ganitong klaseng club. Sakto sa oras na iyon, biglang lumitaw si The Q-Line sa likuran ni Profesor Relen. Lumapit siya. Pagkatapos ay bumulong. Ako yun. Nanlilisik ang mga mata ni The Q-Line habang tinitingnan siya. Ako ang nagbigay ng pahintulot. May tutol ka ba? Napansin ni Profesor Relen ang pagdating niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Eferin. Si The Q-Line von Grahan-Yakline. Nanliit ang mga mata. Sinusuri. Pagkatapos ay sumagot. Ako ang nagbigay ng pahintulot. May tutol ka ba? Profesor Relen. Narinig kong umalingaw-ngaw ang tawag mo sa akin sa buong pasilyo. May tutol ka ba? Kailangan ko bang humingi muna ng pahintulot sa iyo? Hinarap niya ito. Pinipilit makakuha ng karampatang sagot. Lihim siyang nag-isip. Mula pa kaninang umaga, ginugulo na ako ni Yeriel. Ngayon, kakapasok ko pa lang. Ginugulo na naman ako ng taong ito. Bukod pa rito, basang-basa pa siya ng pawis. Kaya ngayon, napakasama ng aking timpla. Tinitingnan ang kanyang madilim na mukha. Nanginginig na ipinaliwanag ni Relen. Senior Professor The Q-Line. Sir, naiintindihan ko po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po ba't napakapangit ng lugar na ito? Pagkatapos ay itinuro niya ang tanawin sa likuran. Saglit, hindi niya naintindihan ang intensyon nito. Ngumiti siya. Nagsasalita. Naisip ko lang na ang mga salamangkero ng Magic Tower ng Royal University ay karapat-dapat sa mas magagandang kagamitan at kasangkapan. Haha. Labis akong naiinis kapag nakikita ko ang lahat ng ganito. Ako na ang mananagot sa lahat at papalitan ko ang lahat ng mas magagandang bagay. Senior Professor. Tahimik siyang nakinig habang si Relen ay walang tigil sa pagsasalita hanggang sa hindi na niya kayang magsinungaling pa. Saka siya nagsalita. Lagi ka talagang mapag-isip, Profesor Relen. Talagang mukhang luma at pangit ang silid. Maswerte siyang nakatakas sa isang problema. Pilit siyang ngumiti. Kinamot ang ulo. Yutal-yutal na nagsalita. Haha, espesyal kong bibigyang pansin ito. Senior Professor. Kung gayon, ngayon naman siya ang nanginginig sa takot. Nangasar siya. Ang mga hamak na ipis ay laging ganyan ang kilos. Kung sino man ang nataman. Bahala na.
Casual siyang umalis. Mauuna na ako. Tahimik siya. Kahit gusto niya, wala siyang magawa. Pagpasok sa klase, nang makita iyon ng mga estudyante, nagsimula silang magtsismisan. Matagal na tayong walang klase kay Profesor de Q-Line. Di ba? Kasi pumunta siya sa behok. Hindi ko alam kung anong nangyari roon. Sino ang makakaalam? Napapalibutan ng napakaraming usapan, tulad ng insidente sa tren. Nailathala na iyon sa Wizards Magazine. Nakita ko rin ang buong tren na lumulutang. Nakakabaliw. Tulala si Sylvia. Nakasandal sa baba. Nagpatuloy pa rin sa pag-uusap ang mga estudyante kahit pumasok na siya sa klase. Sa tingin mo ba sasabihin niya sa atin kung anong nangyari roon? Tumigil lang sila nang mag-utos siya. Lahat, tumahimik. Ngayon, sisimulan ko na ang lecture. Nagpatuloy siya at sinimulan ang lecture. Habang nagtuturo ng teorya, kasabay nito ang praktikal na pagsasanay na puno ng buhay. Ang unang paksa natin ngayon ay ang mga purong elemento at magic interference. Ang magic interference ay isang spell na ginagamit ng isang salamangkero na hinahadlangan ng iba gamit ang isa pang spell. Kaya bago tayo dumako sa pangunahing paksa, mag-warm up muna tayo. Pagkatapos, dinala ni Allen ang isang kahon ng magic stones para gamitin sa klase. Pamitik siya ng isang beses. Agad silang nagliwanag, lumutang sa ere, at lumipad sa harap ng bawat estudyante. Lahat sila ay napanganga sa paghanga. Si Sylvia lang ang nananatiling walang gana. Si Ephraim. Bahagyang nagulat si Allen. Nagpatuloy siya sa lecture. Nagpapaliwanag. Bawat magic stone na ito ay nagkakahalaga ng 3,000 elms. Hahayaan ko lang itong maglaro ng ganyan. Kaya subukang agawin ito sa pamamagitan ng pakikialam sa aking mental power. Kung makukuha ninyo, sa inyo na ito. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa siya hanggang sa mawalan ng kontrol. Opo, sir. Agad na tinakpan ng kaklase sa tabi ang kanyang bibig para mapanatili ang katahimikan sa klase. Bagamat medyo naiinis siya, hindi niya ito maipapakita agad. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Para sa gumagamit, ang pagpigil sa interference ay kasing halaga ng paggamit nito. Kaya ang nagdedepensa ang may kalamangan. Ngunit subukan ninyo pa rin. Isang estudyante ang sumubok ng spell sa kanyang magic stone. Pagkatapos, sunod-sunod na ginawa rin ito ng ibang mga kaklase. Maging ang buong lecture hall ay nakatuon sa maliit na praktikal na pagsasanay na ito. Samantala, marami siyang oras para mag-isip. Tama, huminto ako at itinaas ang tren. Ngunit kamakailan ko lang naisalo ang pangunahing mental power. Kailangan ko pa itong gamitin ng mas madalas para masanay. At medyo mausisa rin ako. Bagamat mga baguhan sila, tingnan natin kung gaano katagal kong mapapanatili ang mental power laban sa 150 salamangkero. At paano ako kikilos sa harap ng mga batang may nangungunang talento. Ang unang halimbawa ay si Insil. Mayabang siyang nag-isip, hey, napakamahal ng mga magic tools na iyan. Malapit nang maubos ang aking sponsorship money. Ngayon, nagbibigay ka pa ng mga magic stones. Salamat, kukuha ako ng isa. The Q-Line. Sumulyap si Sylvia sa tabi nito. Naalala niyang sinabi ni The Q-Line na si Ephraim mismo ang umalis. Tahimik siya sandali, pagkatapos ay nagkaroon ng determinasyon. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi lang siya, kundi pati si Etensel ay seryoso na rin. Lahat ng kaklase ay nagsisikap. Si Zoe, ginamit ang lahat ng lakas para sa gantimpala ng klase. Nang makita iyon, hindi niya napigil ang mamangha. Profesor, ang galing ninyo. Kahit laban sa 150 kalaban. Wala kayong anumang kahinaan. Hindi man lang makialam ang mga estudyante. Hindi siya sumagot, dahil hindi niya kayang tanggapin ang mga papuring iyon. Sa totoo lang, kahit ako ay nagulat, hindi ko inaasahan na dadyugo ang ilong ng mga baguhan. Mapapagod, at mabibigo pa rin. Bigla niyang naramdaman ang malakas na enerhiya ng isa sa kanila. Malinaw na si Sylvia iyon. Mabilis niyang natagpuan ang kinaroroonan nito. Natapos na niya ang proseso. Lumapit sa kanya. Inanunsyo niya, magaling. Sylvia, ikaw ang una. Tahimik na yumuko si Sylvia. Nalunod din siya sa pag-iisip. Inaasahan kong magtatagumpay si Sylvia. Pagkatapos ay nagtanong, wala na bang iba? Lahat ay nagsisikap pa rin. Kung hindi, magpapatuloy ako. Ngunit sakto sa oras na iyon, isa pang tao ang nagtagumpay. Natigilan si Sylvia, at iyon si Insil. Marumi ang kanyang mukha, tuwang-tuwang nagsalita, hihi.
Nagawa ko. Ang 3,000 elms ko.